Ito yung araw na sobrang stress ang lola nyo. So, kahit stress, nagagawa pa rin ngumiti ni Kati. Kasi dapat ganun lang talaga ang buhay. Iiyak, pero hindi susuko. And thanks, Kat, dahil sa kabila ng lahat ng sama ng loob ko, pinakita lang sa akin ng Panginoon sa Jeremiah 11 verse 14. So, basahin ko na ha. Ang sabi rito, at ikaw naman, Jeremiah, huwag mo nang idalangin ang mga taong iyan kapag dumating na sa kanila ang paghihirap ng loob at sila'y mapasok lolo sa akin. Hindi ko sila diringgin. So, ayan, purihin ng Diyos at nakakalungkot na, pero siguro yun na yung sabi. Kaya, ito na yung kakaiyak. At kahit na ganun, nakakalungkot lang kasi sa 3 dekada na halos mag-aapat na dekada, inalay ko ng buong buhay ko sa kanila. Pero wala eh, ganun talaga. So, ayan ang ating nabuo, guys. So, sa sobrang inis ko kanina, hindi ko na alam kung gagawin ko. And makabuo tayo ng sobrang kulong. Pangit ka. Kahit dito man lang may labas natin yung sama ng loob natin. Yung inis natin. Ano yun? Yung wala ko namang ibang ginawa kundi mangarap para sa magandang kinabukasan nila. Tapos, ang sakit lang kasi na yung pinaparamdam lang talaga nila kung ano ka lang sa buhay nila. Sa loob ng isang buwan, hindi ka man lang kakamustahin, hindi ka man lang kakausapin. Tapos kapag oras na ng sahod, yan, kanya-kanya ng paramdam. So alam ko naman na hindi lang ako yung nakakaranas ng ganitong pakiramdam, pero kaya ito lang yung way ko para maging okay. Kasi naisip ko lang na kahit nga pala ipilit ko yung sarili ko sa kanila, kung talagang ayaw na nila sa akin, wala na akong magagawa. I need to move on. At kailangan ko naman baguhin ng tuluyan yung sarili ko. Baka nga may marami pang mali na dapat ko naman ayusin. Ngayon, mula umaga hanggang ngayon, time check, 7:37 PM. So, hinihintay ko na lang magising yung mga amo ko para baka may iuutos pa. Magliligpit ako ng hinigaan nila kasi mga tulog. So, usually, alas 9, alas 10, pahinga na ako nan. Pero nakakatulog mga 11, 12 kasi nga parang naghihintay ng tawag na wala. Ang cute, no? Yung akala mo wala nang paraan, pero meron pa palang solusyon. Kakain ko yun. Pilit ko
ko na pinasasaya yung sarili ko rito. Pero syempre, thanks God. Kasi hindi ko naya na mapanginoon. So, ayan. Marami tayong color ball pen. So, marami tayong pwede na maka tayong tanga. Ang dami na naman natin sumpa. Kailangan ko na magbantara sa sarili ko. Pero kung sakaling matupad ko pa, matagal ko na hinihingin. Tapos mangyari pa. Kailangan kong magpakatatag. Pakasan ng loob. Laging ko gusto na sasabihin sa sarili ng sarili ko. Siyang ako sa ulat. Nalimutan ko ang lahat para sa kanila. Sariling kaligayahan, sariling buhay, sariling pangarap. Actually guys, hindi mahirap yung trabaho ko dito. Thanks God, dahil lagi na akong binibigyan ng mga mabubuting lagi akong mas maraming pahinga kaysa sa gawa. Kaya lang, ang pagod sa akin, itong kalooban ko. Ang utak ko, pinapagod sa pagkatao. Iisip ako ng isip kung ano pa mo dapat kong gawin para sa kahibukundan ng pamilya ko. Kung ano pa yung dapat kong bilhin para sa kanila. Pero wala eh. Lahat ng yun, wala na. Pagod ako. Pagod na ako sa paulit-ulit na lang. Naawa na ako sa sarili ko. Yan? Ha? Ha? O, diba? Tcharan! Bakit ka nag-umiiyak ka naman? Bakit naman? Kasi nakakala ko wala nang solusyon eh. Meron pa pala. Siyempre, may problema, may solusyon yan. Hanapan mo ng solusyon para masolve. Naging dahon. Nasolve na? Ha? Nasolve na? Ayan, unti-unti nang masasolve. Ano ba yan? Timing naman yung pagpunta ko dito. Ha? Timing naman ang pagpasok ko dito. Bakit? Nandiyan si ano? Hindi. Kulangan? Umiyak ka. Eh, syempre, lagi mo naman ako naabutan na ano eh. Siyempre, yun lang naman tayo. May mga problema. Walang tao na hindi walang problema. Kailangan mo lang iiyak. Para Siyempre, voice out. naiyak ka na. Wala na, okay na. Tatawa na ulit. Nakikipagdarutan na nun sa mga baliw. Ito lang tayo pwedeng umiyak. Hindi tayo pwedeng magpakita sa kanila. Buset! Pangatapos yung chikan eh.
Nagtapon na ako ng basura eh. Tawag agad. Oo, sige. Abutan pa tayo ng kasama natin. So yun guys. Napatakon na ka dalawang buka. Ano? Yan si ate. Siya si Emily. So, hindi niya ata alam na nagbibidyo ko. Kasi hindi siya sumilip. Usually, minsan kapag nakikita niya nagbibidyo ko. So, nakikiano siya. Hi, ganyan. Pero kailangan natin magpakatatag. At hindi natin kailangan pakita sa kanilang lahat na sa tayo. Ganun katapang ang lola niya. Diba? Tayo kung tumawa kahit nasa sobrang dami-dami na naman pinagdadaanan ko. Dahil alam ko na may Diyos na nakikinig sa bawat dalangin natin. May Panginoon na laging handang makinig sa lahat ng ating mga hinanaing. Kaya siguro ganito ako ka-strong. Kasi I know God plans are better than our plans. Kita mo, diba? Tiyanan! Para sa inyo magulo, pero para sa akin nagkakaroon na siya ng buhay. Ano? Iyak ko lang to. Ay, okay na ako. Tama si ate. Lahat kami may mga pinagdadaanan ko. Pero hindi pwedeng susuko. Kasi dito sa abroad, sarili mo lang ang katulong mo. Wala nang iba. Wala nang ibang magpapalakas sa amin dito, kundi kami lang din. Oops. Ganun talaga ang buhay. May kanya-kanya tayong mga pagsubok. Pero lagi lang natin tatandaan na walang ibibigay ang Panginoon na pagsubok na hindi natin kayang lagpasan. So, sabi nga ng Panginoon sa Joshua, diba? Joshua 1 verse 9. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka. Lakasan mo ang iyong loob. Kahit saan ka man magpunta. Sana mo ko. Hindi kita palabayaan. Iingatan. Sasamahan tayo sa lahat ng pagkakataon ng Panginoon. So, nakakamiss lang. Na, huwag ko na nga daw sila ipanalangin. Siguro, nayamat na rin si Lord na araw-araw na lang. Umaga, gabi, bigla na lang akong iiyak sa sama ng loob. So, siguro, yun na yung answer niya sa akin na wala nga, nahirapan ako sa sapan ko. Sorry. Diba? Tama. Kumakain yata. Sorry guys. Pero minsan, alam nyo, dahil na marami akong nagawang kasalanan na siguro ngayon pa lang ako sinisingihan ng panahon. Kasi, tutusin, ang dami ko talagang pinasang mga lalaki. Diba kala nyo ang ganda? Pero, may mga ganyan
Pero hindi ko talaga kayang patuloy. Kasi nga, inuuna ko yun. Mga anak ko, inisip ko lagi yung kapakanan ng anak ko. May mahal akong lalaki. Pero kapag ayaw ng anak ko, ayaw ko na din. Napansin ko, unti-unti, na halos yung buong buhay ko, umiikot na pala sa kanila. Pero, walang masama dun. Dahil magulang ako, anak ko sila. Pero ang masama dun is, hindi nila nakikita lahat ng yun. Siguro kasi malalaki na nga sila. Siguro dahil may mga kanya-kanya talaga tayong buhay. In the end, tayo lang din ang makakapag-ayos na. Sabagay ako naman sa nanay ko. Oo, parang kasanay kong bata. Gala dito, gala dyan. So sabi nga, diba, ano yung ginawa mo, yun ang babalik sa'yo. Kaya natatawa na lang ako, diba? Talaga lang ako humihingi ng kapatawaran. Dahil kahit anong gawin ko, hindi ko na mapapalikan ng nakaraan. Ang tanging ko na lang magagawa is balikan yung mga tao itong nagmalasakit sa akin, tumulong na umunawa at manatiling nandyan para sa akin. So yun lang guys, nakakatawa man pero tama si ate. Iyak lang and then tapos na, diba? Ay, sabi ko naman sa inyo kasi may hangganan ng lahat. So, ano ang kontrata ko? May hangganan. So, tumatanda na tayo guys. Kailangan na natin alam nyo ba si ate, nagdalang kami magkausap noon kasi magkaiba kami ng amo. So yung amo niya sa taas, yung amo ko sa baba. So magkapatid lang yung amo namin, pero iisa kami ng kwarto. Kaya yung maririnig niyo, diba, inis na yun siya sa amo niya kasi nga wala siyang pahinga dahil dalawa yung bata niya. First timer siyang abroad. Kaya sabi ko naman sa kanya is okay na rin yan kasi nga hindi malaki ang bahay. So ayun, lalaroin mo nga lang yung bata, syempre nakakapagod nga naman, habol-habol ka. Pero hindi siya parehas ng mga pinagdaanan ko. Oh my god, buong kontrata ko yata iyak ako ng iyak last year nung nasa Bahrain ako. And
sa mga ibang bahay, ganun din, sobrang lalaki ng bahay. At talagang kailangan mag-focus ka sa paglilinis mo, sa pagluluto mo. Ay, ako, hindi pala sa pagluluto kasi may mga kasama akong nagluluto. So, dito naman, thanks God, maliit lang din yung bahay, yung area ko. And then, nagluluto na ako. So, ayun, sa awa ng Diyos, lagi niya akong ginagabayan para kahit pa paano, masundan ko yung landasan ng mga alaga ko, ng mga amo ko. So, yun.